Psalms 105 verses 1 to 3. Give thanks to the Lord. Call on His name. Make known among the nations what He has done. Sing to Him. Sing praise to Him. Tell all of His wonderful acts. Glory in His holy name. Let the hearts of those who seek the Lord rejoice. Amen. Let's praise the Lord. Praise the Father. Praise the Son. Praise the Spirit. Three in one. God of glory, majesty. Praise forever to the King of Kings. Sing praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. To reveal the kingdom coming and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for even in your suffering you saw to the other side, knowing this was our salvation. Jesus, for our sake you died. Sing praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Oh, praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. Yes, Lord. Praise to the King of Kings forever and ever. Amen. Let's continue to worship the Lord. We worship the God who was. We worship the God who is. We worship the God who evermore will be. He opened the prison doors. He parted the raging sea. My God, He holds the victory. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we want to cry in. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. And we want to cry in. We shout out your praise. Oh, oh. We shout out your praise. Sing it.
We sing to the God who hears. We sing to the God who saves. We sing to the God who always makes a way. 'Cause he hung upon the cross and he rose up from the dead. Our God still rolling stones away. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. We won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. And we won't be quiet. We shout out your praise. We shout out your praise. Let's take time praising the Lord for what He has done to all of us. We are the beggars, now we're royalty. We were the prisoners, now we're running free. We are forgiven, accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise. We were the beggars, we were the beggars. Now we're royalty. We were the prisoners. Now we're running free. We are forgiven, accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise. Let's sing all together. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. We won't be quiet. We shout out your praise. We shout out your praise. We shout out your praise. Amen. Amen. Yes, Lord God. Kaluwalhatian, kataas-taasan, ikaw ang Panginoon. Kamangha-mangha, kay ganda-ganda, ikaw ang Panginoon. Ibinigay mo ang lahat, Diyos, inibig mo ang isang tulad ko. Tinawag mo anak, itinabi sa piling mo. At sa iyong mga mata, ako'y malinis na, katwiran ni Jesus, iyong nakikita. Makapangyarihan, magpakailanman, ikaw ang Panginoon. Walang hanggang Ama,
mong anak, itinabi sa piling mo, at sa iyong mga mata, ako'y malinis na. Katwiran ni Jesus, iyong nakikita. Diyos, sinipin mo ang isang tulad ko. Tinawag mong anak, itinabi sa piling mo, at sa iyong mga mata, ako'y malinis na. Katwiran ni Jesus, iyong nakikita. Awa'y pinako sa Diyos ng Kalbaryo. Pag-ibig mong wagas ang naghari, ibinigay mo ang lahat, ibinigay mo ang lahat. Diyos, inibig mo ang isang tulad ko. Tinawag mong anak, itinabi sa piling mo, at sa iyong mga mata, ako'y malinis na. Katwiran ni Jesus, iyong nakikita. Diyos, inibig mo ang isang tulad ko. Tinawag mong anak, itinabi sa piling mo, at sa iyong mga mata, ako'y malinis na. Katwiran ni Jesus, iyong nakikita. Isang maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon sa isa na namang pagkakataon upang makapakinig at matuto mula sa kanyang salita. Nung nakaraang 2 linggo po ay ating napag-aralan na kailangan nating mapanindigan ang ating tungkulin at kailangan maging unstoppable tayo bilang mga upgraded na tagapaglingkod at tagasunod sa Kanya. Ngayon po ay pag-aaralan naman natin ang isang karakter ng Panginoon na dahilan kung bakit kailangan at paano ba natin mapapanindigan ang ating tungkulin bilang tagasunod at tagapaglingkod niya. Sabay-sabay po nating basahin ang kanyang salita mula sa unang sulat ni Juan, chapter 4, verses 7 to 9. Mga minamahal, mag-ibigan po tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Manalangin po tayo. Almighty Father in heaven, thank you, Lord, for calling me into your presence, Panginoon. Father, use me as your mouthpiece for today. Use your servant so that your love, your peace, and your mercy will be multiplied through your word, Panginoon. Ikaw po ang manguna sa araw na ito.
Ikaw po ang manguna sa pagkakataon na ito, Panginoon. Let your will and ways be done. In Jesus' name, Amen. Nalaman po natin sa mga nakaraang pag-aaral na meron pong iba't ibang klase ng pag-ibig. Ito po ay ang mga sumusunod ayon po sa author na si C.S. Lewis, ayon sa kanyang libro na The Four Loves. Una po ay ang pag-ibig sa pagitan ng mag-asawa or yung sinasabi nating eros or romantic love. Pangalawa ay yung pag-ibig sa magkakaibigan o yung philia or platonic love. At pangatlo po ay yung affection love or yung storge na sa pagitan po ng magulang at kanyang anak. At ang pang-apat ay ang agape love or yung pag-ibig po ng Diyos para po sa atin. Uulitin ko po, ang agape love is between God and the man kind of love. God and man relationship. Ibig sabihin, hindi po natin malalaman yung ganong klaseng pag-ibig ng Panginoon kung wala po tayong tunay na relationship sa Diyos. Katulad po ng sinasabi ni Apostol Juan sa kanyang sulat na ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Sa madaling sabi, kailangang makilala natin ang Panginoon para ibigin natin siya at kailangang ibigin natin siya upang mas makilala natin siya. Ngunit paano nga po ba natin kikilalanin o mas makikilala pa ang Panginoon? Ayon po sa kanyang salita na ating binasa, ay mayroong dalawang paraan upang mas makilala natin ang Panginoon. Una po ay we have to acknowledge God. And second, we have to love God. Paano ba natin malalaman na ina-acknowledge natin si Lord? Sabi po sa 1 John chapter 4 verse 2, ito ang palatandaan na ang Espiritu ng Diyos nga ang nasa kanila. Kung ipinapahayag nila na si Jesucristo ay dumating bilang tao. Sapagkat sinabi po sa verse 9 na inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. At sinabi din po yun sa verse 15 na ang nagpapahayag na si Jesus, ang anak ng Diyos, ay mananatili sa Diyos at ang Diyos na may mananatili sa Kanya. Ipahayag, acknowledge, confess. Paano nga naman natin makikilala ang Panginoon kung tayo po mismo ay hindi naniniwala sa truth and existence niya? Paano po natin makikilala na merong siya kung hindi po tayo naniniwala na merong siya? Ang pagkilala sa Panginoon ay magsisimula sa paniniwala at paghayag na si Jesucristo ay anak ng Diyos at isinugo po dito bilang tao upang magbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Ang pagkilala po sa Panginoon ay magsisimula sa paniniwala at paghayag na si Jesucristo ay anak ng Diyos at dumating bilang tao upang magbigay ng kaligtasan sa sangkatauhan. Pangalawang paraan upang mas makilala po natin ang Panginoon. Ito po ay ang ibigin siya. We have to love God. Sinabi po sa verse 7 na ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Sino po ba ang anak ng Diyos? Sa John chapter 1 verses 12 to 13, sinabi po doon na subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sila ay naging mga anak ng Diyos hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o kagustuhan o sa kagagawan ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, ang mga anak ng Diyos ay tayong mga nakatanggap na ng Kanyang kaligtasan. At kung totoo ang naging pagtanggap natin, ini-expect na po sa atin na mas kikilalanin natin ang Panginoon sa pamamagitan ng pagkakaroon ng isang solid na relationship sa Kanya.
Kaya't kung sumasampalataya po tayo at inihahayag natin kung sino si Jesucristo, at kung talagang naranasan natin ang kaligtasan niya, mahirap po ata talagang hindi natin siya ibigin at mas kilalanin. Minsan po ba natanong natin sa ating mga sarili kung bakit tayo umiibig? Saan po kaya galing yung pag-ibig na meron tayo sa ating asawa, sa ating mga anak, sa ating mga kaibigan, sa ating mga magulang? Sino po ba kaya ang nagturo sa atin para magmahal? Sa verse 8 po ng ating binasa ay sinabi doon na ang Diyos ay pag-ibig. God is love. At sa verse 19 ay sinabi po ni Apostol Juan ang isang katotohanan na tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Love is God's disposition. Bakit kaya tayo binibless ni Lord? Bakit kaya niya sa ating pinaparanas yung mga pabor katulad ng magandang buhay, magandang trabaho, yung freedom, yung makapag-travel? Bakit po kaya tayo binibigyan ng good health? Bakit po kaya tayo binibless? Bakit kaya kahit pandemic at mayroong global crisis ay hindi po tayo naghihirap at nagugutom? Bakit po kaya tayo binigyan ng Panginoon ng pamilya, ng mga kaibigan, ng community, ng church? Dahil po ba mabait at masunurin tayo? Dahil po ba faithful tayo magbigay ng ating tithes and offering? Dahil po ba nag-worship tayo? Dahil po ba church leaders tayo? Dahil po ba ginagawa na natin, isinasabuhay na natin yung mga kulturang makalangit? O dahil po ba ginagawa natin yung tama at wala tayong inaapakang ibang tao? Hindi po. Wala po doon yung rason kung bakit po tayo inibig ng Panginoon. Because His love has nothing to do with who we are. Hindi po nasa atin ang rason kung bakit niya tayo iniibig. Iniibig tayo ng Panginoon dahil yun po siya. Minamahal po tayo ng Panginoon dahil mapagmahal po talaga siya. Hindi nasusukat o natatapos ang pagmamahal niya sa mga bagay na ginagawa natin o hindi natin ginagawa. At ito po ang malaki at malalim na pagkakaiba ng agape love na meron po ang Panginoon kumpara po sa mga pag-ibig na alam lang po natin. At kung wala po tayong pag-ibig ng katulad ng pag-ibig ng Panginoon, ay hindi po natin kayang mapanindigan ang kahit anong tungkulin or commitment natin. Halimbawa po, sa mag-asawa, yung romantic love, nawala lang yung kilig, naghiwalay na. Sa magkakaibigan o yung platonic love, may hindi lang napagkasundoan, napagod na. Sa trabaho naman, minsan napapagsabihan lang ng boss or napapagsabihan lang din ng mga katrabaho, ayun, nag-resign na. Sa pamilya, or yung storge, or yung child, yung parent-child relationship, yung affection love, nagkaroon lang ng kasalanan yung anak, itinakwil na. Sa gobyerno naman, nakita natin na may isang maling desisyon yung isang leader. Nawala na tayo ng kumpiyansa. At kahit sa church, diba, may nakita lang tayong isang mali, wala na, umalis na. Ipinapakita po ng mga pagmamahal na ito na yung mga pagmamahal po pala na alam lang natin na meron tayo ay yung mga uri ng pagmamahal na pwedeng mawala at maglaho. Yung pagmamahal na umaayaw, bumibitaw, nagre-resign, nantatakwil, yung pagmamahal na nawawala ng kumpiyansa, napapagod at nangiiwan, hindi po ganon ang pag-ibig ng Panginoon para sa atin. At lalong hindi ganon ang pagmamahal at pag-ibig na ipinakita niya sa atin. Sa John 3:16 po, sinasabi doon na gayon na lamang ang pag-ibig ng Panginoon sa sanlibutan.
at sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang pag-ibig ni Lord o yung agape love ay yung klase ng pag-ibig na hindi umaayaw at bumibitaw. Ito yung pag-ibig na hindi nantatakwil. Ito yung pag-ibig na hindi nawawala ng kumpiyansa sa atin kahit ilang beses o kahit anong kapalpakan ng ginagawa natin. Ito yung pag-ibig na hindi napapagod at hindi tayo susukuan. Ito po yung pag-ibig na kayang iwan ang kanyang trono para lang magpapako sa krus at mamatay, para lang mailigtas ang makasalanang katulad ko at katulad mo. At para makasama siya sa buhay na walang hanggan. Ito po yung pag-ibig, mga kapatid, na hindi na natin kailangang habulin. Yung pag-ibig po ni Lord, hindi na natin kailangang ipaglaban at ipagpilitan. Ito po yung pag-ibig na hindi na natin kailangang hintayin dahil ito yung pag-ibig na simula pa lang ay ibinigay na po sa atin. Alam niyo po, yung mahabang pagkakataon, yung mahabang season na pinagdaanan ko po sa wilderness ay dahil din po sa maling pag-unawa ko kung ano po yung pag-ibig. Ano po yung tunay na pag-ibig? Akala ko po noon, ang love ay yung kailangan ko pong paghirapan, kailangan kong pagkagastosan, yung kailangan pong may maibigay muna ako, may mapatunayan muna ako para mahalin din po ako. At napunta po ako sa iba't ibang sitwasyon dahil po sa paghahanap ng ganong klaseng pagmamahal. Pero kahit ano po pala talaga ang gawin natin, no? Kahit ibigay natin ang lahat, kahit gawin natin ang lahat, pero kung sarili po pala talaga natin o yung ibang tao ang source ng love na yun, mauubos at maglalaho po talaga ito. Dahil ito po yung uri ng pag-ibig na wala pong totoong kapayapaan. Wala po yung totoong kapayapaan sa puso at isipan. Pero kahit ano po pala talagang gawin natin, no? Kung yung sarili lang natin o yung ibang tao ang source ng pagmamahal na yon, mauubos at maglalaho po pala talaga yon. Dahil yun po yung uri ng pag-ibig na kahit ibigay po natin lahat, kahit gawin po natin lahat, wala po doon yung totoong kapayapaan. Wala po doon yung kapayapaan sa puso at isipan. Kaya po, madaling matrigger. Madali din po siyang bitawan. Madalas nga ang nagiging tanong pa natin, or ako po, naging tanong ko pa noon, mahal ba talaga ako ng Panginoon? Kasi kung oo, bakit ganito yung nangyayari sa akin? Or minsan naman, sinasabi natin na, hindi naman ako kaibig-ibig. Ganito na ako hindi na ako kamahal-mahal. Kaya kung ano na lang yung ibigay sa akin, yun na lang, tatanggapin ko na lang. Nakakalungkot po, di ba, na ganon yung klase ng pag-iisip na meron ng isang tao na hindi talaga alam kung yung tunay, kung anong klaseng pagmamahal po meron ng Panginoon sa ating buhay. And it was until I received and experienced God's love that I fully understand what love is. And indeed, His love is never about me. Sa totoo lang po, kapag talagang naintindihan at tinanggap natin kung paano tayo iniibig ng Panginoon, at kapag naranasan po talaga natin yon, ay marirealize po natin na walang-wala po talaga akong pwedeng ipagmalaki pala talaga sa iyo, Lord. Walang-wala po akong pwedeng ipagmalaki kahit kanino man. Napakasarap pong maranasan ang pag-ibig ng Panginoon. Yung peace and joy na hinahanap po natin sa mundo, hindi po natin yun matatagpuan dito dahil yun po ay na kay Kristo lamang.
Ang pinaka-meaningful po na nagawa ng Panginoon sa buhay ko ay mas nakilala ko po siya. At nang makilala ko po ang Panginoon, ay doon ko po nalaman kung ano po yung plano niya at yung purpose niya para sa akin. At dahil po sa pag-ibig ng Panginoon, I was compelled to change. We must know God to be able to love Him, and we must love Him to be able to know Him. At kung talagang nararanasan na po natin yung pag-ibig ni Lord at totoong iniibig din natin siya, katulad ng kino-confess at pinoprofess natin, dapat din po na yung pag-ibig na ipinakita at ibinigay niya sa atin, ang gagayahin, ang gagawin at isa sa buhay po natin. Kapatid, huwag mo na pong palampasin ang pagkakataon na ito upang tanggapin ang Panginoon. Kailangan mo lang pong tanggapin si Jesus Christ na siya ay ibinigay ng Ama upang malinis tayo sa ating mga kasalanan at upang makasama siya sa buhay na walang hanggan. Buksan mo po kapatid ang iyong puso para sa Kanya at nang maranasan mo ang katotohanan ng Kanyang salita. At kung may mga katanungan pa po kayo or mga agam-agam po sa puso at isipan, pwede po kayong mag-message po sa page namin. At sabay po nating kilalanin kung sino ang Panginoon. Sabayan niyo po akong manalangin. Mapagmahal na Ama sa langit, pinupuri at pinasasalamatan po kita sa araw na ito na muli ay ipinahayag mo ang iyong pag-ibig sa amin. Maraming salamat po sa dakilang pag-ibig mo, Panginoon. Patawarin mo po kami sa mga pagkakataon na hindi namin na-acknowledge ang pag-ibig mo at sa mga pagkakataon na hindi namin napapakita ang iyong pag-ibig sa aming kapwa. Sa pagkakataon na ito, Father God, I am declaring that your love will fill our hearts, dear God. Your love will envelope us and give us peace. I declare that your love alone will give us comfort and security in the midst of all these uncertainties. Father God, please help us and lead us. Turuan mo po kaming umibig kung paano ka umibig. At naway ikaw po ang makita at mapapurihan sa lahat ng ginagawa at gagawin namin. Father, let your love shine through your servants. Let your will and ways be done in us for your greater glory. In the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen and amen.